Magandang gabi muli sa inyong lahat. Tayo ay magtatapos ng ating pag-aaral sa unang Korinto sa gabing ito. So, nasa chapter 16 na po tayo. Tayo ay manalangin. O aming Diyos, purihin ka at sambahin ka. Kami nagpapasalamat ng marami at isang libro na naman ang aming matatapos. At naway sa pagtatapos na ito, marami kaming natutunan at Lord, may sasabuhay namin ang mga ito. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon, hiling namin ang banal na Espiritu na siyang magbigay ng gabay sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Okay. 1 Corinthians 16, verse 1, it says, "Now about the collection for the Lord's people. Do what I told the Galatian churches to do. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collection will have to be made. Then when I arrive, I will give letters of introduction to the men you approve and send them with your gifts to Jerusalem. If it seems advisable for me to go also, they will accompany me. After I go through Macedonia, I will come to you, for I will be going through Macedonia. Perhaps I will stay with you for a while, or even spend the winter, so that you can help me on my journey wherever I go. For I do not want to see you now and make only a passing visit. I hope to spend some time with you if the Lord permits, but I will stay on at Ephesus until Pentecost, because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. When Timothy comes, see to it that he has nothing to fear while he is with you, for he is carrying on the work of the Lord just as I am. No one then should treat him with contempt. Send him on his way in peace, so that he may return to me. I am expecting him along with the brothers." Now about our brother Apollos, I strongly urge him to go to you with the brothers. He was quite unwilling to go now, but he will go when he has the opportunity. Be on your guard, stand firm in the faith. Be courageous, be strong, do everything in love. You know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and they have devoted themselves to the service of the Lord's people. I urge you, brothers and sisters, to submit to such people and to everyone who joins in the work and labors at it. I was glad when Stephanas, Fortunatus, and Achaicus arrived, because they have supplied what was lacking from you, for they refreshed my spirit and yours also. Such men deserve recognition. The churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets at their house. All the brothers and sisters here send you greetings. Greet one another with a holy kiss. I, Paul, write these greetings in my own hand. If anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Come, Lord. The grace of the Lord Jesus be with you. My love to all of you in Christ Jesus. Amen. So, matapos ang pagsulat ni Apostol Pablo patungkol nga sa importansya ng resurrection, ay kanya naman sinulat ang patungkol sa ang mga dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos sa loob ng iglesia.
Isa rito ay ang pagbibigay ng offering. Ang mga iglesia nung panahon ni Apostol Pablo ay ganito po yung gawain nila. On the first day of the week, that is on a Sunday, sila ay nagkakatipon-tipon sa lugar ng pananambahan at may kanya-kanya na silang dalang offering na kanilang iahandog sa Panginoon. In the Old Testament, meron ding ganyang gawain na kung saan ay sa tabernakulo nagaganap. At yun nga yung mga klase ng offering na meron, mababasa natin yan sa Book of Leviticus, yung sin offering, burnt offering, grain offering, fellowship offering, and many others. So, lahat ng yan ay kumbaga parte ng kwento ng Biblia patungkol sa ating Panginoon. So, Old Testament, nagpapakita pa lang yan ng mga anino, pero ngayon dito sa panahon natin ay ang realidad na ay nandyan na sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Now, pagdating sa collection, ito pong sinasabi niya sa verse 1. Now, about the collection for the Lord's people. So, una, yung collection na ito na iipunin, kumbaga, at ihahanda na ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Dahil sinabi rin Apostol Pablo, do what I told you, what I told the Galatian churches to do. So, sa Galatia, ay tinuruan na ni Apostle Paul kung paano. So dito sa Corinto ay ganun din ang sinabi niya, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income. So may percentage ng yung income, set aside mo na yan, saving it up, sabi nga, so that when I come, no collections will have to be made. Now, ito ay para dun sa mga kapatiran sa Jerusalem, ang pinaka-main church nila. Bakit po nagkaroon ng koleksyon na ganito? Sapagkat pagbabasahin po natin ang Book of Acts, nagkaroon po ng dispersion mula sa Jerusalem at yung mga Christians ay na-disperse, nagkalat sila, napunta sila sa iba't ibang lugar. At yung mga nanatili sa Jerusalem, sila ay na-persecute ng pagan Rome, okay, ng mga taga-Roma. At the same time, nagkaroon din ng famine sa Jerusalem, na kung saan ay marami talaga ang naghirap. Hindi pa kasama dyan yung dahil sila'y umalis sa pagiging sa kanilang religion ng Judaismo, at sila ngayon ay nasama na dito sa tinatawag na Iglesia ng Panginoon, yung The Way, na tinawag nga ng mga Christians, ang mga taong ito. So, yun lang na ikaw ay tanggalin sa reliyon ng Judaism ay malaking dagok na yan, kasi kung ikaw ay may business, hindi ka tatangkilikin ng mga Hudyo. Okay? So talagang babaksak ang negosyo mo. At yung iba nga dumating pa sa punto na talagang nilait-lait hanggang iniuusig. So hindi lang mga taga pagan Rome ang umuusig, kundi pati mga kapwa Hudyo, yung mga nasa Judaismo, sa pangunguna ng mga religious leaders. Kaya't ganito na lang yung naging panawagan ni Apostol Pablo, na sabi niya, tulungan natin ang ating mga kapatid sa Jerusalem dahil sila ay nangangailangan ng ating tulong. So yung collection na yan ay kumbaga ginawa nila at nagtuloy-tuloy na yan sa mga buong lugar ng tinatawag na Asia Minor. Okay, yung lugar na yan. So dito makikita natin na si Apostol Pablo, sabi nga niya, pagdaan ko dyan, kasi balak ko ngang
dumalaw sa inyo. Tinutukoy niya ang Korinto, pero sabi nga niya na i-ready nyo na lang yung mga dapat nyong ihanda patungkol sa mga offering na yan. And then pagdating ko, kung may mga tao na kayong inatasan para magdala nito, then dalhin na nila, or kung pwedeng ako'y makasama, then samahan ko sila. Pero sabi niya, ako'y dadaan muna ng Macedonia. Bala ko talagang pumunta sa inyo dyan sa Corinto, pero ako'y dadaan muna sa Macedonia. At dito sa Macedonia, ang iglesyang nandito ay isang mahirap lang na iglesia, pero nandun yung kanilang puso para magbigay at tumulong. Ganyan po ang mga taga Macedonia. Kaya sila yung mababasa sa mga sulat ni Apostol Pablo na talagang ginamit ng Panginoon ang church na yan. And then sabi nga niya, maaring pagdaan ko dyan sa Corinthians, sa Corinto, tama-tama malamig na ang panahon, baka diyan manatili ako diyan ng matagal. Kasi ayaw ko naman, ako'y dadaan lang diyan na bibisita lang, tapos aalis na. Gusto kong magtagal diyan para makasama kayo, kung luluubin ito ng Diyos. But sabi nga niya, I will stay on Ephesus muna until Pentecost. So 50 days yun. After 50 days na yun, kasi Pentecost is 50 days. Dahil sabi niya, ako'y mananatili muna sa Ephesus sapagkat nagbukas ang Panginoon ng magandang gawain. Pero sa pagbubukas na yan, marami rin ang mga umuoppose. Okay? Ang mga katunggali ni Apostol Pablo. Una na dyan, yung mga gumagawa ng mga rebulto ni Artemis. Yan. Kaya't makikita natin na malaking kasinungalingan yung mga gumagawa ng mga rebulto para sabihin ito ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Akala natin, sa panahon lang natin yan. Nung pang panahon ni Apostle Paul, ay meron na yan. Kaya nga dito sabi nga, itong mga, babasahin yung Acts 19:23 to 34, nagkaroon dyan ng kaguluhan sa Ephesus, na kung saan ay ang mga mananampalataya na mga kasamahan ni Apostol Pablo ay inusig at talagang kumbaga minab ng mga tao to the point na almost mapatay na nila yung mga tao. Pero ang ginawa ay nawat yung mga tao at dinala lang sa mismong governor yung mga Kristiyanong ito. I think one of them is Gaius, kung hindi ako nagkakamali. Okay. So dito makita natin na andun ang puso ni Apostol Pablo na makabisita sa Corinto sapagkat siya mismo ang nagtatag ng iglesia ito. At sabi nga niya, kung sakali man na si Timoteo, ng aking tinuturing na anak sa Panginoon, na kapwa ko manggagawa sa ubasan ng Panginoon para sa pagmiministeryo o sa pagmimisyon, para ang magandang balita ng kaligtasan, ang patungkol kay Kristo, ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay maipamalita. Kaya sinabihan niya itong mga taga-Korinto, kung darating man dyan itong si Timothy, tanggapin niyo siya ng maluwag. Okay, kasi nga itong si Timothy ay isang bata pa at siya ay nahihiya at naiilang. Kaya sinabihan niya ni Apostol Pablo itong mga taga-Korinto na bigyan niyo siya ng kukulang respeto dahil kasama ko siya sa bilang isang manggagawa ng Diyos. At the same time, siya ay inyong
kumbaga ibigay ang kapayapaan kung sakaling siya ay muling hahayo at siya ay magpapatuloy sa gawain. Ayan. So, gusto makasama muli ni Apostol Pablo rin itong si Timoteo kasama ng mga ibang mga misyonero sa kanilang misyon. At sinabi rin naman dyan na si Apollos, nakilala natin ito sa unang bahagi ng ating sulat ng 1 Corinthians. At dito nakita natin na si Aquila at si Priscilla ang siyang naging guro, okay? Naging gabay ni Apollos para lalo siyang maging gagap sa pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Kasi nung una ay nakitaan siya na parang hindi niya pa gaanong alam. Kaya't ngayon na siya ay lumago na sa salita ng Diyos, siya ngayon ay isa na rin mangangaral. Kaya't gusto rin ni Apostol Pablo na makarating si Apollos dito nga sa Corinto at sinasabi nga niya na sa ngayon ay hindi muna siya makakapunta. Although tinatanong nga sa sulat ng mga taga-Corinto, kailan ba darating si Brother Apollos? Pero sabi niya, hindi pa sa ngayon, pero pag may oportunidad, akin siyang pipilitin na siya ay makapunta sa inyo. At dito sa verse 13 ay meron siyang mga commands at the same time warning. Sinasabi nga niya, be on guard. Sinasabi ni Apostle Paul. Then stand firm in the faith. Be courageous, be strong. Do everything in love. So patuloy pa rin yung pangangaral ni Apostol Pablo ng Kristiyano ay hindi lang po nangangaral, kundi nagpapakatatag din siya sa kanyang pananampalataya. Dahil nga darating ang panahon na kung saan sila ay makakaharap ng mga iba't ibang klase ng mga tao na maaring banggain yung katotohanan ng ebanghelyo at sabihin na walang kwenta yan, hindi totoo yan. At kung hindi ka malalim sa pananampalataya mo ay maaring madali ka nilang masway para tanggapin yung kanilang pananaw. Yan. Kaya sabi nga, ang isang Kristiyano dapat maging matibay, maging malakas, at matapang sa anumang klase ng mga pagsubok na kanilang haharapin, mga kahirapan man yan, or mga pag-uusig, o mga sakuna na maaaring mangyari dahil ang mga klase ng sasakyang pandagat ay hindi naman kagaya ng sasakyang pandagat ngayon. Nung araw ay mga gawa lang yan sa kahoy at kapag may bagyo ay maaaring masira ang mga ito. At always sabi diyan, do everything in love. So naalam naman natin yung ating pag-aaral patungkol sa love sa 1 Corinthians 13. Nasabi nga sa tatlong mananatili, faith, hope, and love, yung love, siyang nangingibabaw. So patuloy ito sa tema ng turo ni Apostol Pablo dito po sa libro ng unang Korinto, na talagang ang isang Kristiyano ay makikitaan ng pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Kanyang binanggit din ang household ni Stephanas. Sila yung mga unang converts sa Achaia, itong lugar na ito. And sabi nga sila mismo, dinivote nila yung buhay nila sa paninilbihan sa Panginoon at sa mga kapatiran. Kaya sinasabi niya sa mga taga-Korinto, kayo ng mga kapatid ko, at sabi nga ay mag-submit kayo sa mga taong ito sapagkat sila ay
mga servant leaders. Okay? So they will not lord it over you because nandito sila para sa kapakanan ninyo, para sa kabutihan niyo. Kaya ang bawat mga nangangaral ay ganito dapat ang pagtanggap ng mga tao. Unless of course, baliktad, ang mga nagpapanggap ng mga ngaral ay huhututan lang kayo ng pera or maling katuruan ang ibabahagi, siyempre pagka ganun, i-rebuke nyo. Okay? Pero kung tama naman, then ibig sabihin magpasakop kayo. Sila ay mga alagad ng Diyos na dinala para sa kabutihan ng buong iglesia, para sa uunlad ng buong samahan at ikasusulong ng salita ng Diyos na ibabahagi ng bawat magmimisyon. So, sabi nga ni Apostle Paul, ako'y masaya nung si Stephanas, si Fortunatus at si Achaicus ay dumating. Sapagkat dito natin makikita na hindi kaya ni Apostle Paul mag-isa naggawi ng mission na ito. Kailangan niya ng mga kapatid sa Panginoon, kailangan niya ng mga kaibigan, mga mananampalataya, dahil nga dumadating din sa punto na ang bawat Kristiyano ay maaaring dumating ang kanyang pangangailangan ng kalinga, ng encouragement. Okay? At makukuha ito sa mga kapwa nating mananampalataya na siyang magbibigay sa atin ng mga ito. Okay? Kaya't sabi, kung ano man yung mga hindi nyo naibigay sa akin, sinabihan niya itong mga taga-Korinto, itong mga kapatid na ito, sila ang ginamit ng Diyos. Kaya tayo sa iglesia natin, ganun. Malayo man tayo, pero pag tayo dumating sa punto na nakikita-kita, bukas ang ating pinto, bukas ang ating tahanan para tanggapin ang ating mga kapatid. At malaking bagay yan. Yung hospitality is just one of the many attitudes ng mga Kristiyano pagdating sa mga mananampalataya. At nung panahon na yon, ganun din sila. Pag may dumadating na mga misyonero, ay bukas ang pinto ng iglesia at ng mga tahanan ng mga mananampalataya para sila ay merong lugar ng kapahingahan, makakain, so hindi na nila problemahin pa kung saan sila matutulog or kakain. Yeah. And so, makita natin na they deserve such recognition. Okay? Itong mga taong ito, akala natin yung mga pastor lang, yung mga nangangaral lang, mga misyonero, mga ebanghelista. Hindi. Yung maliit na bagay na ginagawa ng isang miyembro ng iglesia, gaya nito, ay malaking bagay. Okay? Kaya't hindi ito masasabing maliit na trabaho. Pagkos sa paningin ng Diyos, sabi nga may kaukulang gantimpala o reward din ang mga ganito pagdating po ng panahon. And so sa kanyang final greetings, sabi niya, the churches in the province of Asia send you greetings. So, sinasabi niya, sino ito mga ito? Si Aquila at si Priscilla. Sila ay, kumbaga, nangungumusta sa inyo, sa Panginoon. At ganun din ang iglesia na nagtitipon-tipon sa kanilang tahanan. So, makita natin, si Aquila at si Priscilla ay nagtuloy na kanilang binuksan ang kanilang tahanan para doon ganapin ang pananambahan, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. So lahat ng mga kapatid doon, mga babae at lalaki, ay kasama na nangungumusta. Greet one another with a holy kiss. Now yung kanilang way of greeting sa mga Hudyo at saka dito sa mga
nasa loob na ng iglesia nung unang panahon, nung first century, ganito na po yung kanilang way of greetings. Yung mga beso-beso sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan at sa kalalakihan, ganyan. So, ngayon, hindi natin magagawa ito sapagkat tayo nasa pandemic. At ginagawa naman natin ito noon, nung wala pang pandemic. Pero sa mga kababaihan lang, yung mga beso-beso, tayo shake hands na sa mga kalalakihan. Okay. Ngayon, may pandemic, siko na muna ang ginagamit. Magsisikuhan muna tayo. Yan. So, sabi ni Paul, I, Paul, write this greeting in my own hand. So, lahat ng mga sulat ni Apostle Paul, meron siyang tinatawag na amanuensis o yung tagapagsulat. Pero dito sa bandang huli, ay siya mismo ang nagpirma ng kanyang handwriting. Na sinasabi niya, I am greeting you with my own hands. So if anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Come, Lord. So malaki yung matindi yung bitaw ng salita dito ni Apostol Pablo. Pero kailangan maintindihan natin na nung panahon nila ay ganito talaga ang lingwahe. Okay? Hindi kagaya ngayon na meron yung tinatawag na dapat maging politically correct tayo. Noon sa kanila, prangkahan. Kung ikaw, nilalampas na nga ng Panginoon, dapat kang ma-curse. Okay? Yung mga hindi talaga tatangkilik sa Panginoon. Pero ngayon, tayo'y bounded by kung ano-anong mga batas ng tao. Kaya tayo, at the same time, bilang mga Kristiyano, gusto lang natin ipakita na hindi naman tayo palaaway or paladibate at gusto nating akitin ang marami ng mga nasa labas para kanilang masumpungan ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, tayo ay malumanay, maayos at pananalita. Pero sa kanila, diretsahan. Meron pa naman sa panahon natin ngayon, may mga bansa na kung saan mas gusto nila yung direkta ka magsalita. Ay tayo mga Pilipino, medyo may mga pa tayo yung hindi tayo diretsahan. Okay? So kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang mga way of doing things at saka yung pananalita. Okay? So verse 23, the grace of the Lord Jesus be with you. My love to all of you in Christ Jesus. Amen. Makita natin ang puso talaga ni Apostle Paul ay naroroon sa iglesia na kanyang itinatag. Isa ito. Besides yung Galatia, yung Thessalonia, ito sa Corinto ay kanyang talagang pinapakita ang kanyang pagmamahal bilang isang ama or pinuno ng iglesia na kanyang itinayo. Kaya ang grasya ng Diyos, sabi nga, ay mapasa inyo. At ang aking pag-ibig sa lahat ng mga nakay Kristo. Amen. Yung come Lord Jesus dito sa verse 22, makikita natin is expression ito ng early church na nung time nila, akala nila ay darating ang Panginoon sa panahon nila. Pero alam naman natin na hindi nangyari yan dahil sa panahon din natin ngayon ay hindi pa dumadating ang Panginoon. So yung salitang yan ay ang salitang Maranatha. Okay? Yan ang sinasabi diyan. Okay? So, Maranatha, meaning to say, come Lord Jesus, come. At yan ay ginamit din sa Book of Revelation ni Apostle John sa kanyang pagsulat ng Apokalipsis. So, yung usual na benediction ng Apostle Paul ay halos makikita natin yan sa lahat ng kanyang mga sulat sa kanyang mga ibang iglesia sa tinatawag nating epistle
o letters niya. Yan. So, sa panahon natin ngayon, ay hindi naman nabago. Ganun pa rin kung ano man ang mga kautusan, kasulatan, mga directives ng mga nababasa natin dito, ay yun pa rin ang ating sinusunod. Dahil yan ang ating basihan. Ang Biblia ang siyang otoridad natin pagdating po sa faith and practice ng Iglesia. Okay, so dito po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.